Isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat kahit hindi maganda ang panahon at may bantang malakas na bagyo na parating ay dumating kayo dito sa Manila Cathedral at sama-sama tayong nagdiriwang ng banal na misa. So welcome po sa inyong lahat, lalo na sa mga first-timer. At welcome din po sa mga sumusubaybay sa atin sa ating live streaming. Mga ginigili kong kapatid, galit na galit si Jesus sa Ebanghelyo. Sa galit niya, kumuha siya ng panghagupit at pinaghahagupit niya yung mga nagtitinda ng iba't ibang klase ng hayop sa templo. Kaya minsan, kapag may nagtatanong sa akin, Father, kasalanan bang magalit? Ang lagi ko sinasabi, si Kristo man nagalit din eh. Pero depende siguro sa dahilan kung bakit nagagalit. Galit na galit si Jesus sapagkat nakita niya ang pambabastos, pambababoy sa templo sa Jerusalem. Sabi nga sa mga nagtitinda, umalis kayo dito, ilabas niyo yung mga paninda ninyo at huwag ninyong gawin ang tahanan ng aking ama na palengke. Igalang ninyo ang templo ng Diyos. Igalang ninyo ang tahanan ng aking Ama. Galit si Jesus sapagkat mayroong hindi tama. Galit si Jesus sapagkat may nangyayaring hindi dapat. Mga minamahal kong kapatid, kung magagalit tayo, ganun din dapat ang dahilan. Magalit tayo, hindi dahil sa tayo ay nalamangan. Magalit tayo dahil may nanlalamang sa iba. Magalit tayo, hindi dahil may hindi ibinigay sa atin. Magalit tayo dahil mayroong mga taong pinagkaitan na mga dapat na kanilang tanggapin. When is an anger righteous anger? When anger comes from something that is not right. Kaya kung may nakikita kayong mali at hindi pa kayo nagagalit, kung meron kayong nakikitang baluktot at hindi pa kayo nagagalit, kung meron kayong nakikitang katiwalian at hindi pa kayo nagagalit at wala kayong pakialam, baka mas kasalanan yon. Kung si Jesus ay nagalit, dapat din tayong magalit kung merong isang hindi tama o mabuti na nangyayari. Si Jesus ay nagalit sapagkat binababoy ang tahanan ng Diyos. They did not respect the house of the Father and turned it into a marketplace. Pero mga minamahal kong kapatid, ngayon, meron pang isang nagagalit. Galit na galit. At ito'y walang iba kundi ang kalikasan. Nature is angry. Ngayon, hindi lamang typhoon, super typhoon. Ngayon, hindi lamang signal number 3, meron pang signal number 5.
Sino po sa inyo ang inabot na yung signal number 5? Ngayon, hindi lamang simpleng pagtaas ng tubig. Umaapaw ang tubig. Lumalampas sa mga kabahayan. Pumapatay ng tao. Pumapatay ng mga hayop. Pumapatay at sumisira. Siguro naman nagbabasa kayo ng balita at nanonood ng balita sa TV. Nakikita ninyo ang rumaragasang tubig na ang lahat ng daanan ay sinisira, pinapatay. Nature is getting angry. Why? Because just like Jesus getting angry because the temple is not respected, so nature is getting angry because nature is not being respected. Inaabuso natin ang kalikasan. Walang katapusang pagputol ng puno, kaya nakakalbo ang mga bundok. Alam nyo, simple lang yan eh. Kaya pagbuhos ng ulan, rumaragas ang tubig dahil wala nang pumipigil ng mga puno sa bundok. Yung mga kalbo dito no? Di ba pag naligo kayo, naligo tayo, yung mga maninipis ang buhok, no? Pag tama ng shower, bagsak ka agad Walang umiipong buhok ganun na nangyayari sa mga bundok natin. Pagbuhos ng ulan, walang mga punong pipigil sapagkat pinutol ang mga puno. Kaya yung tubig na galing sa bundok, rumaragasa patungo sa mga kabahayan. You know, nature has a way of getting even. Pag inabuso natin ng kalikasan, babalikan tayo nito. Tandaan niyo yan. Pag inabuso natin ang kalikasan, babalikan tayo nito. Galit ang kalikasan sapagkat hindi natin siya iginagalang. Kaya mga minamahal kong kapatid, wag lamang yung dasal lang, no? Let us pray for Cebu. Yes. Let us pray for victims of typhoon. Yes. But let us also get angry. Let us get angry at people who are responsible for the abuse of nature. Hindi pwedeng pagkatapos ng bagyo, iiyak tayo, hihingi tayo ng tulong, pagkatapos makakalimutan na natin ang karanasan hanggang sa susunod na bagyo. Nature is getting angry. Let us respect nature and it will protect us. Sa maraming pagkakataon, nitong mga nakakaraang taon, sa maraming pagkakataon, naliligtas ang Metro Manila sa mga malalakas na bagyo. Hindi niyo ba napansin yan? Naliligtas tayo. Bakit? Kasi merong Sierra Madre. Pagtama ng bagyo sa Sierra Madre, nababasag ang bagyo. Maliban na lamang kung talagang minalas ang Metro Manila at direct hit. But normally, Sierra Madre protects us. But what are we doing with our protector? What are we doing with Sierra Madre? We are destroying it. Nakakapagtaka, no? Nakakapagtaka. Yung nagliligtas sa'yo, yun ang sisirain mo. Anong kaisipan yun? Hindi ba't malaking katangahan yun? Yung nagliligtas sa'yo ay sisirain mo. Tandaan natin, yung sinabi ko,
Nature has a way of getting even. Pag inabuso natin ang kalikasan, babalikan tayo nito. Si Jesus ay nagalit, sapagkat hindi iginalang ang templo. Ang kalikasan ay nagagalit, sapagkat hindi natin iginagalang ang kalikasan. Sa misang ito, ipagdasal natin na sana ay magising na tayong lahat upang hanggat may panahon pa, gawin natin ang tama at mabuti. Amen.